Si Oh Malsun ay isang matandang byuda na nakatira kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang anak na si Hyun Chul, na isang propesor sa universidad, ang kanyang manugang na si Eja, ang kanyang apo na si Jiha na nasa isang banda, at ang kanyang apo na si Hana. Si Malsun ay nabuhay sa isang napakahirap na buhay, na nawala ang kanyang asawa ng maaga at pinalaki ang kanyang anak ng mag-isa habang nagtatrabaho upang suportahan sila. Gayunpaman, sa ngayon, siya ay matigas ang ulo, walang hiya, at kinokontrol ang iba, palaging sinasabi sa iba kung paano gumawa ng mga bagay at nakikipagtalo. Nagdudulot ito ng matinding stress kay Eja, na depressed at kailangan uminom ng gamot. Kahit papaano ay wala si Malsun sa bahay 24/7, kasama rin niya ang kanyang childhood friend na si Mr. Park sa isang cafe. Ang cafe na ito ay madalas na binibisita ng isang ginang na tinatawag na Oh-soo, na itinuturing ni Malsun na isang vixen. Ang dalawa ay palaging nagtatalo, at ngayon ay nagsimula na naman sila. Ininsulto ni Oh-soo si Malsun at sinubukang ligawan si Mr. Park, kaya sa huli ay tumalon sa kanya si Malsun upang ipakita sa kanya ang isang leksyon sa isang mas marahas na paraan. Sinubukan ni Mr. Park na paghiwalayin sila at nasugatan sa proseso, kaya pag-uwi niya mamaya, pinagalitan siya ng kanyang anak na babae na sinayang sa palaging pagtatanggol kay Malsun dahil lagi siyang nasasaktan sa kanya. Biglang lumitaw si Malsun sa sandaling iyon, dala ang kanyang purple na payong at pinagalitan siya bilang ganti sa pagsasalita ng ganoon sa kanyang ama, tumangging humingi ng paumanhin para sa pinsala nang hilingin sa kanya ni Nayang. Bago umalis, nag-iwan si Malsun ng isang bag ng mga peach para kay Mr. Park at sinundan siya nito palabas para alukin siya ng kanyang bike. Ngunit hindi maintindihan ni Nayang kung paano naging malapit na kaibigan ng kanyang ama si Malsun nang hindi nalalaman na allergic siya sa mga peach. Samantala, sa isang lokal na TV studio, ang producer ng musika na si Sungwoo ay bigo sa mga audition ngayon. Ang lahat ng mga bagong banda ay pareho ang hitsura at tunog, na naglalagay ng labis na atensyon sa kanilang hitsura sa halip na kumanta gamit ang kanilang mga damdamin. Itinuro ng kanyang katulong na si Suyon na ang mga kabataan ngayon ay hindi kayang kumanta sa kanilang mga damdamin at sinabi na marahil ay dapat silang kumuha ng isang matandang ghost singer at hayaan ang mga bata na mag-lip sync. Kinabukasan, habang pinapagalitan ni Malsun si Eja dahil sa maling pagluluto, sinubukan ni Jiha na lumabas para pumunta sa isang audition, ngunit nahuli siya ng dalawang babae sa akto. Sinabihan siya ni Eja na ipinaalala sa kanya na ang kanyang kinabukasan ay sa pag-aaral, ngunit hindi nagtagal ay pinutol siya ni Malsun at binigyan si Jiha ng pera upang makalabas siya at ituloy ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Eja na sabihin kay Malsun na dapat niyang hayaan siyang mamahala sa pag-aaral ng kanyang mga anak, ngunit hindi nakinig si Malsun. Hindi niya sinasang-ayunan si Eja na ma-stress habang ang asawa niya ay may magandang sweldo at siya ay nananatili sa bahay na gumagawa ng mga gawain bahay. Sa tingin niya ay madali lang ang mga ginagawa niya kumpara sa mga pinagdaanan niya nang mag-isa niyang pinalaki si Hyun Chul. Samantala, hindi naging maganda ang audition ni Jiha, magagaling ang mga musikero, ngunit hindi magaling kumanta ang lead singer dahil buong gabi siyang nagparty at hindi huminto sa paninigarilyo. Nang sabihan siya ni Jiha dahil sa hindi pagseryoso nito, umalis lang ito. Sa gabi, nang umuwi si Malsun pagkatapos lumabas para mag-grocery, nakita niya si Eja na nakalugmok sa sahig. Agad siyang dinala sa ospital, at pagkatapos niyang sumailalim sa operasyon, sinabi ng kanyang doktor kay Hyun Chul na kailangang magpahinga ng kanyang asawa sa isang kapaligirang walang stress. Pag-uwi nila, tinalakay niya ang ideya ng pagpapadala kay Malsun sa isang retirement home kasama ang kanyang mga anak. Pumayag si Hana, ngunit hindi si Jiha. Narinig ni Malsong sa lalong madaling panahon ang talakayang ito at habang siya ay nababalisa, tinanggap niya ang kanyang kapalaran para sa kapakanan ni Eja. Nangako si Hyun Chul sa kanya na ibabalik niya siya sa bahay kapag bumuti na ang pakiramdam ni Eja. Maaaring tinanggap ni Malsun ang kaayusan na ito, ngunit ang kanyang kalooban ay nagdurusa pa rin mula rito. Hindi siya ang karaniwang matapang sa kafe, at lalo lang lumala nang nilapitan siya ng isang galit na babae na nawala ng restaurant ang pamilya matapos nilang tulungan si Malsun maraming taon na ang nakalilipas, noong siya ay single mother pa na nagsisikap na mabuhay. Binigyan nila siya ng tirahan at pagkain at binayaran niya ito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng recipe ng kanilang lihim na sopas at pagbubukas ng kanyang lugar sa parehong bayan. Sinubukan ni Malsun na umalis sa kafe, ayaw niyang harapin ang isyong ito, ngunit matagal na siyang hinahanap ng babae at hindi siya papakawalan ng ganoon kadali. Lumapit siya kay Malsun para atakihin siya,
ngunit hindi ipinagtanggol ni Malsun ang sarili, kaya bahala na si Mr. Park na paghiwalayin sila. Habang hawak niya ang babae, ipinaliwanag ni Malsun na ginawa niya ang dapat niyang gawin para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Sa gabi, si Malsun ay naghihintay ng bus habang umiiyak nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jiha, na nagtanong sa kanya kung maaari niyang ihatid siya at ang kanyang banda para sa hapunan. Tinanggap ni Malsun at pumayag silang magkita sa istasyon. Ngunit bago pumunta doon, hindi niya maiwasang huminto sa isang photo studio na may larawan ni Audrey Hepburn sa bintana nito. Nagpasya siyang pumasok sa loob at kumuha ng magandang larawan para sa kanyang altar sa hinaharap, at ipinangako ng photographer na gagawin niyang mas bata siya ng 50 taon. Nang matapos siya, sumakay siya ng bus kung saan nililigawan siya ng 3 binata. Si Malsun ay labis na nalilito dito hanggang sa makita niya ang kanyang refleksyon at matuklasan kung ano ang nangyari. Siya ngayon ay bumalik sa kanyang 20 taong gulang na katawan. Matapos huminto sa pharmacy para humingi ng tranquilizer pills, naalala ni Malsun na magkikita pala sila ng kanyang apo. Ngunit pagdating niya sa istasyon, hindi siya nang ahas na lumapit sa kanila gamit ang bagong mukha na ito. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Jiha sa kanyang cellphone, si Malsun ay bumalik sa photo studio ngunit hindi niya makita ito doon. Sa halip ay restaurant ang nakita niya sa gusaling iyon, at sinabi sa kanya ng may-ari na nandito siya sa loob ng 10 taon at wala pa siyang naririnig na photo studio sa lugar. Hindi umuwi si Malsun ng gabing iyon, na nag-aalala sa kanyang pamilya at kay Mr. Park, ngunit sinabihan sila ng pulisya na masyadong maaga para punan ang isang ulat. Siya ay nagpapalipas ng gabi sa isang sentro ng komunidad, at sa kanyang paggising, napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi nagkakaroon ng karaniwang pananakit sa umaga. Ang makita ang lahat ng iba pang matatandang babae ay nagpasya siyang hindi na muling maging ganoon at nagpasya siyang i-enjoy ang bagong tuklas na kabataang ito. Kaya lumabas siya para mamili ng mga bagong damit at nagpagupit tulad ni Audrey Hepburn. Binayaran niya ang lahat ng ito gamit ang perang nakuha niya mula sa ATM gamit ang kanyang debit card. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Mr. Park at humiling na rentahan ang kwartong inaalok nila, na sinasabi sa kanila na ang pangalan niya ay Audrey, isang maling pagbigkas ni Audrey. Pagkatapos makahanap ng bahay, pumunta siya sa bahay ng kanyang pamilya at nag-iwan ng note sa pintuan para ipaalam sa kanila na okay lang siya. Kinabukasan ay tumambay siya sa cafe ni Mr. Park, kung saan siya ay mukhang wala sa lugar dahil puro matatanda ang kasama niya doon. Nagpasya si Malsun na kumanta sa susunod na karaoke pagkatapos ng katamtamang pagganap ni Osu, na nagpapatunay na isang mahusay na mga awit na naglalagay ng bawat emosyon sa kanyang boses. Ang kanyang pagkilos ay nakita ni Jiha, na dumating upang makita si Mr. Park kung may narinig na siya mula sa kanyang lola, at sina Sungwoo at Suyon, na nasa lugar na naghahanap ng bagong talento at pumasok sa kafe nang marinig nila ang boses ni Malsun. Nang matapos ang kanta, nakatanggap siya ng palakpakan mula sa karamihan, ngunit si Malsong sa lalong madaling panahon ay tumakbo palayo dahil natatakot siyang makilala siya ni Jiha. Parehong sinundan siya ni Jiha at Sungwoo na gustong kunin siya ngunit wala siya saan man. Kinagabihan, nang bumisita si Jiha kay Mr. Park sa kanyang bahay, nakita niya si Malsun doon at kinuha ang pagkakataong anyayahan itong lumabas para uminom. Inaalok ni Jiha si Malsun para maging bagong vocalist ng kanyang banda, at dahil nasasaktan siya na makitang malungkot ang kanyang apo, tinanggap ito ni Malsun. Kinabukasan, nakilala ni Malsun ang banda ni Jiha at natakot sa kanilang metal na musika at hitsura. Sa tingin niya ay puro ingay lang at ang dapat nilang kantahin ay mas masayahin. Ang mga lalaki ay hindi masyadong gusto ang ideya, ngunit ang pagkakaroon ni Malsun na kumindot at humihip ng halik sa kanila ay sapat na para magbago ang kanilang isip. Una silang kumanta sa parke, at nagustuhan sila ng mga tao kaya napuno ng pera ang kanilang tip jar. Makalipas ang ilang araw, pumunta sila sa isang bar, kung saan ang mga musikero ay huminto sa pagsusuot ng metal style na mga damit at pinapantayan nila si Malsun sa pagiging cute, at matagumpay din sila doon. Isang gabi, nadatna ni Sungwoo si Malsun na nakikipagtalo sa isang ina sa tren, kaya nang bumaba ito, sinundan siya nito sa mga kalye, ngunit hindi siya magaling magtago at mabilis na napansin ni Malsun na sa tingin niya ay siya ay isang stalker. Matapos sabihin sa kanya na aalis siya, sinubukan niyang lumayo, ngunit hinawakan siya ni Sungwoo sa balikat para pigilan siya dahil gusto pa niyang makipag-usap.
Hindi sinasadyang ibinaba nito ang kanyang damit, kaya't si Malsun ay nagsimulang umiyak at sumigaw at pumunta sa pulisya upang akusahan si Sungwoo na sinusubukang hawakan siya ng hindi naangkop. Dinala ng mga pulis si Sungwoo at sa sandaling makalayo na sila, ibinaba ni Malsun ang pagkilos at mukhang nasisiyahan sa sarili. Kinabukasan, pumunta si Malsun dala ang kanyang kulay ube na payong sa bahay ng kanyang pamilya dahil inimbitahan siya ni Jiha para sa tanghalian. Si Eja ay mukhang malusog at tinatanggap siya ng may perpektong asal, ngunit si Hana ay napakabastos sa kanya, na sinisisi ni Jiha dahil sa kanilang lola. Ang marinig ito ay medyo masakit para kay Malsun. Habang naghihintay na maging handa ang tanghalian, humiling siya ng paglilibot sa bahay at kinumbinsi si Jiha na ipakita sa kanya ang kwarto ng kanyang lola. Noong una, nagkukunwari lang siyang nakikiusyoso, ngunit nang tawagan ni Eja si Jiha para tulungan siya sa paghuhugas ng pinggan, kinuha ni Malsun ang pagkakataong hanapin ang kanyang selyo sa kanyang aparador, na kailangan niya dahil na-block ng kanyang pamilya ang kanyang debit card. Samantala, sina Hyun Chul at Mr. Park ay nasa istasyon ng pulisya na nanonood ng ilang mga pag-record mula sa mga security camera na nagpapakita ng isang tao na gumagamit ng debit card ni Malsun upang makakuha ng pera mula sa ATM, ngunit ang mukha ay hindi makita dahil sa payong. Ito ay nagpapaniwala sa kanila na si Malsun ay nakidnap at habang walang sinasabi si Mr. Park, nakikilala niya ang payong na yon. Pagbalik sa bahay, nanananghalian ang pamilya nang umuwi si Hyun Chul at dahil sa nakagawian, binati siya ni Malsun na pinapanood siya ng lahat na parang weirdo. Pinagtakpan ni Malsun ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagmamadali sa banyo at mula doon, siya ay nag-espiya sa pamilya. Nakita kung paano tumanggi si Hyun Chul na kumain dahil sa kanyang kasalukuyang emosyonal na estado. Kinabukasan, pinagmamasdan ng mabuti ni Mr. Park si Malsun upang kumpirmahin na ang kanyang payong ay siya rin ang nakita niya sa mga security camera. Pagkatapos niyang umalis para sa araw na ito, pumasok siya sa kanyang silid at hinalungkat ang kanyang mga gamit. Nakita ang mga pustiso at lumang sapatos ni Malsun. Samantala, patuloy na tinatanggihan ni Sungwoo ang mga tao sa audition hanggang sa lumitaw si Malsun at ang kanyang banda. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nag-alok sa kanila ng deal na syempre tinatanggap ng banda. Pag-uwi ni Malsun, nakita niya ang bag na may pustiso na nakasabit sa sampayan. Si Mr. Park ay nagtago sa likod niya at sinubukan siyang patumbahin, ngunit mabilis siyang natalo ni Malsun at sa halip ay itinali siya. Hindi yun pumipigil sa kanya na pagsabihan siya na nagpapakita na sa palagay niya ay pinatay niya si Malsun at hinihiling sa kanya na patayin din siya dahil hindi siya mabubuhay nang wala siya. Noong siya ay 13, nawalan siya ng mga magulang at kinuha siya ng pamilya ni Malsun at ang ngiti ni Malsun ay palaging nakakatulong sa kanya na manatiling matatag. Nang marinig ito, naawa si Malsun sa kanya at ngumiti sa kanya, nagtatanong sa kanya kung bakit hindi niya ito nakikilala. Pagkatapos siyang panuorin ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto ni Mr. Park na ang babaeng nasa harap niya ay si Malsun mismo. Kinabukasan, magkasama silang dalawa sa kafe. Sinabi sa kanya ni Malsun ang tungkol sa nalalapit na konsyerto ng kanyang banda, na nangangahulugang matutupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang sikat na mga awit. Nang si Mr. Park ay gumawa ng isang hindi nakakatawang biro, si Malsun ay pilit na pinapakain sa kanya ang ilan sa mga shaved ice cream na kinakain niya at ang pagkilos na ito ay nakita mula sa isa pang mesa ni Oh-soo na ngayon ay nag-iisip na si Mr. Park ay nakikipag-date sa isang babae na mas bata kaysa sa kanya. Pagkatapos, humingi ng pabor si Malsun sa kanya para hindi na mag-alala ang kanyang pamilya tungkol sa kanya, kaya inimbitahan ni Mr. Park sina Hyun Chul at Eja sa kanyang tahanan at sinabi sa kanila na nakita niya si Malsun at ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Mr. Park na nabubuhay siya sa buhay na dati niyang gusto at kailangan niya ang kanyang debit card upang gumana muli. Samantala, si Nayang ay nasa community center kung saan ikinwento ni Oh-soo sa kanya ang tungkol sa pakikipag-date ng kanyang ama sa isang babae na napakabata para sa kanya at malamang na ang kanyang pag-aari ay ang gusto niyang makuha. Sa una ay ayaw maniwala ni Nayang, ngunit nang siya ay bumalik sa bahay at makita ang kanyang ama na nag-eehersisyo upang medama ang kanyang kabataan, naisip niya na si Oh-soo ay maaaring may binabalak. Kinaumagahan, sinundo ni Mr. Park si Malsun sa bus stop. Sinusubukang magmukhang cool habang inaabot sa kanya ang isang bulaklak. Ang ilang mga teenager sa malapit ay natatawa sa kung gaano siya katawa-tawa at pinagsabihan din siya ni Malsun para dito. Ngunit tinanggap pa rin niya ang pagsakay.
Ilang sandali pa, dumating sila sa TV studio kung saan magdidibat ang banda sa screen. Si Malsun ay kumakanta mula sa puso habang inaalala ang kanyang asawa, umibig sa kanya at nawala ito, at ang problemang pinagdaanan niya upang palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Sa oras na magtapos ang kanta, umiiyak siya ngunit minahal ng publiko ang bawat segundo nito. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang banda sa isang water park kasama sina Mr. Park, Sungwoo at Sooyeon. Nang makarating sila sa espesyal na pool, isang higanting alon ang nagpadulas kay Malsun at si Mr. Park ay nadulas at halos malunod. Si Mr. Park ay nawalan ng malay sa baybayin sa isang lugar at si Malsun ay nailigtas ni Sungwoo na kumuha sa kanya at dinala sa malapit na mesa para makapagpahinga siya. Sinisikap niyang kilalanin siya ng mas mabuti, ngunit iniiwasan ni Malsun ang tanong. Sinabing maghahayag siya ng higit pa tungkol sa kanyang sarili sa hinaharap habang nahahanap niya ang kanyang sarili na naaakit kay Sungwoo. Naputol ang kanilang magaan na chat nang mapansin ni Sungwoo na nasaktan ang paa ni Malsun at medyo nabigla si Malsun nang mapansin niyang kumukulubot ang paligid ng hiwa ng dumudugo. Sa pag-aangkin na pupunta siya sa ospital, nagmamadali siyang lumabas ng parke at sa ibang pagkakataon sa bahay, si Mr. Park ay gumawa ng isang pagsubok. Tinusok niya ang kanyang paa gamit ang isang pin at ang bahaging iyon ay naging kulubat din sa paligid ng sugat. Sa sandaling iyon, pumasok si Nayang sa silid at natagpuan sila sa kung ano ang itinuturing niyang kompromiso na posisyon. Hindi na makayanan, hinawakan niya si Malsun at itinapon sa likod bahay, sinabihan siyang lumabas. Ipinagtanggol ni Mr. Park si Malsun at nauwi sa pakikipagtalo sa kanyang anak, na pinaiyak siya. Kaya nagpasya si Malsun na umalis para hindi na magdulot ng anumang gulo. Gusto siyang sundan ni Mr. Park, ngunit hinawakan siya ni Nayang at hindi siya binitawan. Kinabukasan, labis na nag-aalala si Mr. Park na hindi niya makausap si Malsun kaya pinuntahan niya si Hyun-chul at sinabi sa kanya ang totoo. Gayunpaman, hindi naniniwala si Hyun-chul sa kanya at sa tingin niya ay dumaranas siya ng demensya o depression, kaya sinubukan niyang tumawag ng doktor. Si Mr. Park ay sumuko at bumalik sa bahay kung saan siya ay nanatili ng buong araw sa kanyang silid na nagdadalamhati sa pagkawala ni Malsun. Speaking of Malsun, pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Sungwoo, pumunta siya sa kanyang apartment. Nagsalo sila ng hapunan at isang magandang mahabang chat kung saan si Sungwoo ay patuloy na nagsisikap na manligaw sa kanya, ngunit si Malsun ay hindi maaring payagan ang kanyang sarili na sumuko sa isang lalaki na mas bata sa kanya. Kaya siya ay patuloy na nagbubuhos ng alak hanggang sa siya ay malasing at makatulog. Bumalik sa tahanan ng pamilya, umiinom muli si Eja ng mga antidepressant at hindi niya maiwasang isipin na pinapagalitan siya ni Malsun dahil dito. Kinabukasan, ni-record ng banda ang kanilang unang single, ngunit isa pang producer ang nagpaunawa kay Sungwoo na ang ganitong uri ng mabagal na kanta ay hindi akma sa imahe ng banda at kailangan niyang hanapan sila ng composer. Ikinagalit ito ni Jiha, na sumulat ng kantang yun sa una pa lang at nagmadali siyang lumabas ng gusali. Sinubukan siyang pigilan ni Malsun, sinusubukang ipaunawa sa kanya na gusto lang ni Sungwoo ang pinakamahusay para sa banda. Naiinggit, inakusahan siya ni Jiha na nakitulog kay Sungwoo dahil nabalitaan niyang nagpalipas ito ng gabi sa kanyang lugar. Si Malsun ay nagsimulang sampalin siya para dito. Ngunit pagkatapos ay inihatid siya nito sa labas para sa tanghalian upang kausapin siya ng maayos. Maya-maya, nakipagkita si Malsun kay Mr. Park sa parke. Nag-aalala siya dahil wala na siyang natatanggap na update mula rito at nahulaan niya rin na may iba na itong gusto. Nagseselos siya pero tanggap niya dahil gusto niyang maging masaya si Malsun. Pagkatapos bigyan siya ng isa pang bag ng peach, iniling ni Malsun na alagaan niyang mabuti si Oh-soo. Kaya kailangang ipaalam sa kanya ni Mr. Park na sa totoo lang, nahimatay si Oh-soo noong nakaraang linggo dahil sa cerebral hemorrhage at nasa hospital na siya ngayon. Mamaya sa gabi, tinitingnan ni Hyun-chul si Jiha na gumagawa ng bagong kanta para sa banda. Sinabi niya sa kanyang anak na napakaganda ng kanta at binabati siya ng magandang kapalaran, ngunit bago umalis, hindi niya maiwasang mapansin ang isang larawan ng banda. Pagkatapos ay hinanap niya ang ilang lumang larawan niya noong sanggol pa siya at napagtanto niya kung gaano kapareho ang hitsura ng babae mula sa banda at ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, may date si Malsun kay Sungwoo sa park at nang ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman, sinabi niya sa kanya na hindi niya matatanggap ito dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng edad nila. Iniisip ni Sungwoo na ang ibig niyang sabihin ay masyado na siyang matanda para sa kanya.
Nang matapos na sila, ibinaba niya siya sa ospital, niregaluhan siya ng clip ng buhok at hinalikan siya sa noo bago umalis. Si Malsun ay pumasok sa gusali, nagbabalak na bisitahin si Oh-soo, ngunit huli na, siya ay patay na. Sobrang sama ng loob niya sa balitang ito, umalis siya nang hindi napapansing naroon din si Mr. Park. Dumating na rin ang araw ng malaking palabas at nahuhuli na si Ji-ha dahil na-stuck siya sa traffic. Nang makitang hindi na umuusad ang taxi sa lalong madaling panahon, bumaba siya at kumuha ng pampublikong bisikleta na nagsimulang magmaneho ng mabilis sa mga lansangan. Ang kawalang ingat na ito ay may kahihinatnan, si Ji-ha ay biglang nabangga ng isang truck at dinala sa ospital. Nang makarating ang balita sa banda, gusto ni Sungwoo na kanselahin ang kanilang pagganap, ngunit tumanggi si Malsun. Sa tingin niya ang tamang gawin ay iparinig sa mundo ang kanta ni Ji-ha at kantahin ito ng napakalakas para gumaan ang pakiramdam niya. Pumayag ang banda na magtanghal at natanggap ng maayos ang kanta, kaya naging malaking tagumpay ito. Sa sandaling tapos na sila, si Malsun ay nagmamadaling pumunta sa ospital at dumating sa tamang oras. Lumalabas na ang blood type ni Ji-ha ay AB, na walang sinuman sa pamilya ang mayroon maliban sa kanya, kaya inalok niya ang sarili para sa pagsasali ng dugo. Nag-aalala si Mr. Park at kinaladkad siya nito upang makipag-usap ng pribado sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na ito ay magpapatanda sa kanya muli at mawawalan siya ng pagkakataong mabuhay sa kanyang pangarap. Gayunpaman, mas mahalaga ang buhay ng kanyang apo. At sa pagbabalik niya sa pangunahing pasilyo upang hanapin ang mga doktor, nahanap niya si Hyun-chul na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Inamin niyang kilala niya kung sino siya at hiniling na umalis siya dahil isinakripisyo na niya ang kanyang mga pangarap para sa kapakanan nito, kaya hindi patas na gawin niya ito muli para sa kanyang apo. Muli, tumanggi siya at sinabing okay lang na tumanda kung makakasama niya ang kanyang pamilya. Ang dalawa ay umiiyak at nagyakapan bago si Malsun ay dinala sa operating room, kung saan siya ay konektado kay Ji-ha upang ilipat ang dugo habang siya ay dahan-daang nagbabago pabalik sa kanyang matandang katawan. Makalipas ang isang taon, patuloy na naging matagumpay ang banda kasama ang isang malusog na si Ji-ha at Hana bilang bagong bokalista. Ang kanilang mga magulang at si Malsun ay pumunta sa lahat ng kanilang mga konsyerto upang suportahan sila, at sina Eja at Malsun ay nagkakasundo na ngayon. Matapos ang konsyerto, nakita ni Malsun si Sungwoo mula sa malayo at nagpa siya na huwag lumapit sa kanya. Ngunit sa pag-alis nito, nagulat siya nang makita ang parehong hairpin na iniregalo niya sa kanya sa buhok ng isang matandang babae. Samantala, nakita ni Mr. Park ang photo studio na sa pagkakataong ito ay may larawan ni James Dean sa bintana. Matapos kumuha ng litrato, pumunta siya sa hintuan ng bus para sunduin si Malsun, ipinakita ang bago, gwapong batang mukha niya nang tanggalin niya ang kanyang helmet. Ang mga teenager na pinagtatawanan siya noong nakaraan ay nakatingin sa kanya ng may paghanga, ngunit ang mga mata lang niya ay nakay Malsun na sumakay sa kanya sa motorsiklo nito at pinagalitan siya sa hindi pagsasabi sa kanya na siya ay allergic sa mga peach. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.